Anyway, lumipat ho tayo. Akala ko itong tao na ho ito, mga kababayan, tumahimik na. Aba, sa susunod ho nating topic, hindi pa pala tumatahimik. Nagising pala itong si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. Huli kong nakita ito na nagsalita po, mga bossing, no? Doon sa kanilang mautog. Doon sa kanilang mautog. Maricel Licerio Manuel, RLN de Venecia, Elona Victoria, shout out sa inyo. Huli ko pong nakita itong si Pantaleon Alvarez, mga bossing, doon sa mautog nila. Ang sinabi niya po doon, mga kasundaluhan, kumbaga, inuudyukan niya o tinatawag niya na magbitaw na po ng suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Doon na nga po umalma yung mga kapwa niya, congressman, mga senador. Saglit lang, Pantaleon, ano yung sinisigaw mo? Mukhang paglaban sa gobyerno ang sinisigaw mo. Mukhang rebellion yan . Pagkatapos po noon, mga kababayan, nung napuna na siya, ayun, tumahimik na po si bossing. Hindi na po nagsalita. Mukhang natakot na po na makasuhan, mga kababayan. So ngayon, lagi naming hinahanap to si Pantaleon . Sabi ko, wala na, tumahimik na. Buhay na naman po, mga kababayan. May sinasabi, syempre, sino po ba ang ipagtatanggol nito? Raleigh Carlenga. Di si Kibuloy. Sila ang tropahan dyan . Di ho ba, mga bossing? Di ba, Eugenia Gorgon? Sila ang tropahan dyan. Gustong pumalit kay Kibuloy si Alvarez. Kailangan matuto siyang magsalita na ang doorknob ko ay diamante. Kailangan lumakas ang loob niya. Sabihin sa ating lahat, sa akin ang kaluluwa nyo. Kailangan malakas ang loob niyang ganun. Si Kibuloy, matapang ang apog nun. Si Kibuloy, matigas ang mukha nun na sabihin actually, hindi lang buong Pilipinas buong mundo pa. Di ba? Kasi may kojik din sa ibang bansa. Kailangan, kung papalit si Pantaleon Alvarez kay Kibuloy, matuto na siyang magsabi, no? Akin ang kaluluwa nyo. Makapal lang ho ang muka. Makapal lang po ang apog nung nakakapagsabi ng ganon, mga kababayan. Ano sabi dito nung nagtatanggol kay Kibuloy? Overkill na yan. May nategi ba? Isa. No? Pero yung unang balita, nung nategi daw ho, mga kababayan, 5, 6 o 7 yung pinapakalat nila. Nabisto po, isa. At hindi naman po tinegi ng ating mga kapulisan. Kundi talagang may kondisyon na po, mga kababayan. Napagod! Dapat nga kayo sisihin dyan . Pinagbantay nyo yata ng 24 oras. Ayun, napagod. Sumalangit nawa ang kaluluwa nung nung tao na yun. Napagod Hindi naman po tinegi ng ating mga kapulisan. Ano sasabihin, overkill na yan. Sobrang dami ng kapulisan. Paano mo nasabi? Nandun lang, nakatayo lang, nakaganon. Hindi kumikilos. Tapos nasusunod pa din yung mga kojik kung ilan lang ang gusto nilang papasukin. Kung ilan lang yung pwedeng mag-research sa kanila. Sabi niyo dito, kung hahanapin si Pastor Kibuloy, sa palagay ko lang, ayan, maghahanap. Dahil inalughog na nila lahat, walang makita, sa tingin ko, bakit hindi medyo may pagkaidolo ang ating Vice Presidente. Bakit daw hindi subukang hanapin sa langit? Ano ba si Kibuloy talaga? Minsan nagtataka na ako. Nagtataka na ako sa inyo, no? Yung palangit-langit nyo, minsan naiisip ko, tinegi na ba si Kibuloy? Tegi na ba si Kibuloy? Ano po ang way para mapunta sa langit? Di ba? Ayun, mauna ka. May alam ba kayo na tegi na si Kibuloy? Kaya kayo lahat langit ang sinasabi ninyo?
Nakakatakot, Nakakatakot ho, mga kababayan. Baka may nagpaligpit ho kay Kibuloy kaya puro etong mga ito, panay langit ang sinasagot. Ipinaligpit na pala. Ano po, mga kababayan? Oh, baka ipinaligpit kasi 'pag nahuli, madaming baho na masiwalat lalo. 'Di ho ba, mga kababayan? Kasi paulit-ulit ho sila, Iisa yung kanilang sinasabi, nasa langit, nasa langit. Oh, baka pinaligpit na si Kibuloy, para hindi sumambulat yung mas madami pa dahil ngayon pa lang po, mga kababayan, napakarami na pong nakikita, nabibisto po. Sabi ni Raul Buena, nasa langit kasi jumojog-jog sa langit. Alam ni BP Sara. Naku po. Pero ako, mga kababayan, mas naniniwala pa din po ako, nandyan po sa ilalim ng lupa ang anak ng Diyos. No? Nasa ilalim po ng lupa ang anak ng Diyos. Ito po yung mga sinasabi nila, mga kababayan. Ito po yung mga sinasabi nila. Kumbaga, panglito na lang ho ito, mga bossing. Siyempre, susuportahan ko si Kibuloy. Sasabihin ko, wala na sa Davao si Kibuloy. No? Ako ho, naniniwala ho ako na pag lumabas ng Pilipinas, ang anak ng Diyos na nasa ilalim ng lupa, mas mapapadali ho ang pag-aresto dyan. Tignan nyo na lang po ang nangyari kay Alice Go, no? Kay Tebes, Interpol, Interpol, ang mga, kumbaga, may tulong ng Interpol. Lalo pa kaya si Kibuloy, mga bossing. Si Kibuloy, wanted din ho yan sa Estados Unidos. Wanted din ho sa Estados Unidos. Mas naunang naging wanted itong si Kibuloy sa Estados Unidos. Mga kababayan. FBI, konektado ng Interpol, sasabihin doon sa mga kapulisan kung saan mang pupunta ng bansa o pupuntahan ni Kibuloy. Pakiaresto nga yan, pakitignan niya kung saan pumunta yan, pakihuli nga. Unlike kung magtatago ho doon sa kanyang compound na napakalawak po, na may mga tunnel pa ho, no? 30 hectares. Naiisip ko nga po, mga kababayan, baka ang ginagawa niyan, nandun sa dulong tunnel ngayon, dahil hindi nakikita ng kapulisan, tapos nang i-search dito sa bandang unahan, lipat naman kayo dito. Kaya, importante po makita yung tunnel na yun. At isa pa po, sa kinikilos po ng mga taga-Kojik, mga kababayan, lalo lang pong tumitibay ang paniwala natin, mga bossing, na nandiyan si Kibuloy. Kung wala dyan si Kibuloy, tigilan nyo na yung paghadlang sa mga kapulisan. Madami naman kayo, kada isa kayo, isang pulis, 1:1 kayo. Diba? Dahil sabi po nila, natatakot daw ho sila, mga kababayan. Nataniman daw po. Ano itatanim dyan? Tanim Kibuloy? Diba? Ano itatanim dyan? Tanim Kibuloy? Mag 1:1 kayo, Kojik. Diba? Pa-search nyo lahat yan. Naniniwala kayo, wala dyan. Bakit panay ang pigil ninyo? Di siguro, tapos na yan. Sabi ni Totski, di pwedeng umalis ng bansa si Kibuloy dahil pag ginawa niya yun, mas mabilis siyang mahuhuli. Correct ka dyan, sir. Tama po kayo dyan, sir. Pagkatapos ni Pantaleon, sino naman ito? Tapos na tayo kay Villanueva, no? Tapos na kay Pantaleon. Tapos na din yung mga kwarto ni Kibuloy na bagong linis.